December 30, 2025. Dalawang araw bago pumasok ang bagong taon. Nag-iisip ako kung ano nga bang mga nangyari sa akin ngayong taon na to. Siyempre di ko maalala lahat. Kaya naisip ko na lang, ngayong darating na 2026, susubukan kong gumawa ng daily vlogs. At gagawin ko itong isang panata. What's up mga pards? So ito na nga December 30, 2025. 2 days before 2026 ang ating new year. And tulad nga ng nasabi ko, gagawin kong goal for the next 365 days of the year 2026. Itatry kong araw-araw mag-video para makita ko kung ano mga ginagawa ko araw-araw, para malaman natin kung ano pinagkakaabalahan ko araw-araw. So it may be boring, it may be exciting, hindi natin alam. But that would be my goal for 2026. Para na rin sa akin to, na mababalikan ko yung everyday life na ginagawa ko, and para na rin sa mga nakakilala sa akin kung gusto nilang balikan yung mga ginagawa namin. So ayan, i-document ko lang naman siya for the next 365 days of 2026. So samahan niyo ako na gawin to, and hopefully matapos natin at magawa natin, and yun, let's see. Alright mga pards, so andito tayo ngayon sa Nuvali, Santa Rosa, sa Microtel. Dito tayo nagsistay. I think for the past 2 days, dito na tayo nagsistay, and until December 31, dito tayo magsistay. Dahil sinasamahan lang natin si wife, may mga agenda siya dito within Laguna, so sinasamahan lang natin siya. And I'll give you a room tour later, natutulog pa siya, so hindi ko pa mapapakita sa inyo. Siguro mamayang gabi, pakita natin sa inyo. And then yun, this is a December 30 documentary kung anong nangyayari sa buhay ni Chobs. Okay guys, so December 30 pa rin, and kita nyo naman, nagpagupit na tayo kanina. So medyo mukhang tao na tayo ulit para naman sa darating na New Year, maayos-ayos naman ang itsura natin. So sabi ko kanina sa inyo, bibigyan ko kayo ng room tour. Kaya lang, magulo na yung room namin, so papakita ko na lang sa inyo. Ayan, so this is our room dito sa Microtel. So dalawang queen bed siya. So makikita nyo medyo magulo na siya kasi naman dalawang araw na po kami dito. And going third day na kami, and our last day bago kami umuwi. So ayan lang naman siya. May tambayan doon. So pag binuksan mo yan, that's actually going to be a poolside view. Tingnan natin kung makikita natin. Kasi madilim na sa labas. But basically, that's the view. At syempre wala kayong nakita. Madilim na nga kasi, gabi na nga. So ayan, so dito lang kami natutulog sa isang side, kabilang side ay mga gamit na namin. It's around 10 PM, December 30. And I decided na wag ko nang intayin na umabot pa ng January 1. I'm going to start documenting everything that I can document on my daily life starting today. Yan. So ngayon nandito tayo nakahiga. Chill. And then mamayang madaling araw, susunduin ko na ulit yung wife ko. Spend kami ng breakfast, tapos pahingang konti, and then December 31 na, so uwi na kami. Para makapag-celebrate ng medianoche kasama ang family. So ngayon, medyo nagugutom tayo. May naisip lang ako, may binili kasi ako kanina dito sa may malapit dito na supermarket. Which is itong Nissin Seafood Cup Noodles. This is not sponsored mga kapatid. So ayan, meron tayong cup noodles at saka San Marino corn tuna. Di ko alam kung anong mangyayari, but technically parehas naman silang seafood. Pagsasamahin natin sila, I don't know if it's going to taste great, if it's going to taste nasty, I do not know. But knowing myself, nothing tastes nasty kapag ako ang kumakain. Sabi nga ng kapatid ko, lahat ng kinakain ko para sa akin masarap, kahit lapis. Anyway, so try natin. Mix natin parehas, tapos tikman natin kung mabubusog ba tayo or not. Let's go! And guys, so ito nga ating Nissin Cup Noodles, and ihahalo natin itong San Marino corn tuna. Come on, ayaw malaglag. Oh my god, ayaw malaglag. Come on. A few moments later. And guys, nailagay na natin yung corn tuna. Kailangan na lang natin gawin is lagyan to ng mainit na tubig. And guys, so ito na ating Nissin Seafood Cup Noodles with San Marino corn tuna. And pinapainit pa muna natin siya. Hintayin natin mga 5 minutes siguro. Tapos tingnan natin kung ano magiging lasa niya.
In fairness, ang bango niya. Mas mabango siya compared sa cup noodles lang amoyin mo kasi nandun yung aroma nung San Marino corn tuna natin. Excited na ako. Tikman natin ito later. So, ayan guys. So, tapos na ang 5 minuto. Panahon na para husgahan natin kung masarap ba o hindi itong kalokohang pinagagagawa natin. Aroma-wise, ang bango niya, promise. Nangingibabaw yung amoy ng San Marino corn tuna. So, ngayon ang ginagawa ko, hinahalo-halo ko lang muna. So, pakita ko sa inyo yung itsura niya ngayon. Yan. So, nasa ibabaw niya, parang naging toppings niya yung San Marino corn tuna, and then sa gitna nandyan yung noodles, and then may soup, may konting corn and carrots dahil nga seafood cup noodles to, and siguro unahin natin tikman yung sabaw. So yung sabaw niya medyo naging color orange na dahil doon sa oil na galing sa San Marino corn tuna, pero kung titingnan mo, mukha naman siyang appetizing guys. Mukha naman siyang appetizing, and I think it's going to work given na parehas naman silang seafood, no? Ooh la la. Yes mga sir. The soup parang naging thick na broth yung soup niya dahil dun sa corned tuna, no? So medyo parang naging thick yung broth niya. Tapos so, nandun pa rin yung lasa nung nisin seafood natin. Pero nahaluan na siya ng lasa nung San Marino corn tuna na medyo mas nangingibabaw na yung corn tuna kaysa doon sa noodles natin. Pero visually, appealing naman siya. Hindi naman siya nakakadiri tignan. Let's taste the noodles together with the San Marino corn tuna. Actually, mas masarap yung soup niya. Yung noodles niya na parang may mga corn tuna na kasama. Parang hindi siyang normal na parang nilagyan mo lang siya ng toppings, gano'n. Okay naman, pero mas enjoy ko yung naging development sa soup compared dito sa noodles na may corn tuna. So it works guys. Pwede nyo i-try, pwede hindi. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, somehow it works. After this, try natin lumabas. Pakita ko sa inyo yung itsura ng actually hindi na to Nuvali eh. This is part of Silang Cavite na. Kadikit lang siya ng Nuvali. So, pakita ko sa inyo mamaya kung gaano kadilim sa labas. Kung gaano ka-creepy. Dahil wala masyadong dumadaan. Pakita ko na lang sa inyo. Ubusin ko muna to. BRB guys. I'll be back. Ayan guys. So, tapos na tayong kumain. Tapos, try muna natin maglakad-lakad. Kasi syempre, bagong kain tayo, hindi tayo pwedeng matulog agad. So, andito tayo sa hallway. Tahimik lang dahil marami ng tulog. So, tara, labas tayo. By the way, meron sila dito parang pantry area, no? Na pwede kang bumili. Plus, itong ice. So, hindi pa rin yan. Pwede kang kumuha. And patay na yung ilaw sa labi, kaya labas tayo. Kuya, good evening. And guys, so nasa labas tayo ngayon. Lakad-lakad muna tayo. And nakita nyo naman, merong pangilan-ngilang sasakyan na dumadaan. But overall, medyo madilim na yung part na yon. Madilim na rin tong kabilang part. Dito tayo sa may Westboro. Ayan, so yung side na yan, nandyan yung Rustans na medyo maliit na supermarket. We also have Coffee Bean over there. I don't know kung nakikita nyo. And then, sa part na yon, ayan na yung mga residential. Pero medyo malayo sila nga sa main road. Kaya hindi mo rin ma-feel yung mga ilaw na galing dun sa subdivision na yun. Sa tapat ng Microtel, actually, merong commercial building. Pero by 7 p.m., sarado na rin. So, close na rin lahat ng mga establishments doon. Patay na yung ilaw. Hindi ko lang kung makikita nyo, pero ayan. May commercial building sa tapat. So, may barbershop, may salon, may coffee shop, bakery, kung ano-ano. Pero, ito ang itsura ng labas ng Microtel sa gabi. Yan. Peaceful, yes. Madilim, yes. May mga kotse, konti. Pero, yun nga. Parang ako lang naglalakad dito. But, pagsapit ng morning, siguro mga around 5 a.m. So, meron naman na ditong mga
residents or mga tao, dayo, ewan ko. Basta may mga nagja-jogging na dito as well as may mga nagbabike na rin. So sa umaga nagiging lively yung itsura niya. Pero pag ganitong gabi, yan, makita niyo, sobrang tahimik talaga. I don't know if you can see the lights, pero yan yung residential area. So marami naman ng bahay, lalaki nga ng bahay actually. Ang ganda ng community dito. Tahimik, maraming tao. Tapos marami pang bakanting spaces na maybe meron ng may-ari, maybe wala pa. But marami pang opportunity itong South Forbes as well as the Nuvali Park. So ngayon naglalakad-lakad lang tayo, ikot-ikot tayo dahil nga bagong kain tayo, hindi tayo pwedeng matulog agad. Oops, taas pala. Hindi nyo pala nakita. So itong tabi ng Microtel, kung makikita nyo, talahiban pa yan. Lakad-lakad lang tayo dito. And then hindi tayo masyadong lalayo, no? Dahil hindi naman tayo taga rito. I don't want to put myself in an uncomfortable situation dahil hindi natin kabisado yung lugar. So lakad lang tayo konti, balik tayo dun sa hotel. Pagkatapos, if medyo na-feel natin na natunaw-tunawan na tayo, pwede na tayo bumalik sa room at may higa na tayo. Alright, so ayan. So meron namang pathway. Kung makikita nyo, nilalakaran ko. May pathway naman yan. And occasionally, may mga dumadaan naman na motor, kotse. So, it's not that it's not safe. It's just that nakakatakot dahil hindi naman ako taga rito. Hindi ako familiar sa lugar. I don't know the situation. Pero, just a few steps away, siguro mga around 400 meters, nandun naman yung barangay hall. So, active yung ilaw doon sa part na yun. Hindi ko alam kung makikita nyo, basta yun, doon sa dulong yan. Ayan, so dito kasi talahiban. So, I don't want to put myself in an uncomfortable situation dahil hindi ko naman kilala mga taga rito. But for now, naglakad na tayo 1 block away. Balik na tayo sa hotel natin. And then, siguro mga isang ikot pa just to make sure na natunawan tayo ng konti or bumaba yung kinain natin before we even sleep. Okay? So technically, hindi pa rin naman tayo agad-agad matutulog. We still have to wash up. We still have to, anong tawag doon? Kailangan mo mag-in-in dun sa kama. Hindi naman pagkahiga tulog na agad tayo eh. So, ayan. So again, this is what I'm going to do for the next 365 days of 2026. Documenting myself, documenting the things na pwede ko i-document para at least may mga videos tayo na babalikan, may mga memories tayong may tatago. YouTube will be our vault, but of course, we're going to keep copies of our videos then. So it's not just for me, para hiningal ako dahil. So it's not just for me na para may babalikan ako, no? So para din to sa mga families, friends, na mga makakasama natin so that hindi natin malilimutan yung mga memories na ginagawa natin. Alright, so andito na ulit tayo sa gate ng Microtel, but we'll have one more walk just to make sure na matunawan tayo. So yung temperature dito sa Nuvali, medyo nasa colder side siya. Unlike kapag nasa Cavite ka or Metro Manila. Well, siguro kasi dahil marami pang open lots, open spaces, so mahangin talaga siya. Pero pagdating ng mga siguro 3 a.m. to 5 a.m., yung temperature niya is malamig na rin. Kasi mataas, I think around 200 meters above sea level ang etong part ng Nuvali na to or South Forbes. And yun, so medyo malapit din siya sa Tagaytay, kaya naman from time to time makakaramdam ka rin ng malamig na simoy. But yun nga, compared to low city areas like yung mga kalapit nito na Cavite, Metro Manila, Laguna, so yung mga mababa, mainit doon. Dito, medyo malamig pa. So, sabi nga, sarap manirahan dito. Especially, there's still a lot of opportunities for this area to be developed. Kaya, yun. Sana magkaroon kami ng pera para makabili kami dito, makatira kami dito. Kasi maganda talaga yung community, maganda yung area. And
In terms of development plans, I think maganda rin dahil magkakaroon ng Metro Nuvali, which is a business district siya na 200 hectares, kung di ako nagkakamali. And kapag natayo yun, para siyang BGC dito sa heart of Santa Rosa. And yun, pag natayo yun, lalong gaganda yung community nito. Hindi na ganito kadilim, marami ng tao, marami ng residente. And yun, kaya maganda sana kung magkakaroon ng opportunity ng mga tira dito, no? But yun nga, hindi natin alam. At hingal na ako. So probably, I'll go back inside sa ating room para naman makapag-freshen up na, makahiga na, makatulog na dahil nga sabi ko, maya-maya, siguro mga around 5 a.m. susunduin ko na yung wife ko from her duty dahil siya ay panggabi ngayon. So yesterday, mabanggit ko lang dito sa Microtest, sobrang punong-puno siya ng guests dahil may kinasal. So dito naka-check-in yata lahat ng bisita nila. But now, since it's almost December 31, yun, medyo konti na lang yung tao. And probably by tomorrow, halos konti na lang din yung matitirang tao dyan. Yan, kasi bukas mag-check out na rin kami. Uwi na rin kami. And ano ba? Well, that's it, I guess. Hiningal ako doon sa paglalakad natin yun. But anyway, once again, I hope makontinue natin tong panata natin na to, that for the next year, araw-araw, ma-record natin, ma-document natin kung anong ginagawa natin sa buhay. So it's going to be a daily video, daily vlogs kung tawagin nila. And yan, bahala na kayo kung papanoorin nyo o hindi. Basta ako, ginagawa ko to para sa akin at para sa mga tao na kapaligid sa akin. Hiningal ako dun parang magandang susunod na content natin. Exercise naman. Okay. Anyway guys, hanggang dito na lang muna. Tomorrow is December 31. I'll see you guys tomorrow. And yun lang. Papahinga na muna ako. Peace out guys. Boosh.